Manalangin po tayo. Mabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan ay karapat-dapat sa pagkawasak at kahatulan ng Diyos. Ngunit kami ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na siyang tumanggap ng sumpa at paghatol sa pamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng dinanak mong mahalagang dugo upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman, iligtas kami mula sa paghukom at sa sumpa, at iligtas kami ng walang anumang hinihinging kapalit. Kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa paghihintulot sa amin na magkatipon sa iyong harapan, na nagpupuri sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya, nag-aaral ng iyong salita, at nagkakaroon ng fellowship kasama ng iyong banal na kapulungan. Kami ay naniniwala na kasama ka namin sa mga oras na ito. Pakiusap, tignan mo nawa ang bawat isa sa amin at hawakang lubos ng iyong mahabaging kamay. Pakiusap, hawakan mo kami ng iyong pag-ibig, salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami ay mabuhay ng walang anumang dapat ikahiya bilang mga anak ng Diyos, at gawin mo kaming higit na sakdal upang kami ay mabuhay ng karapat-dapat sa aming natitirang buhay bilang mga anak ng Diyos. Kung meron man sa gitna namin na hindi pa nakakaunawa ng tunay na pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo nawa ang kanilang mga puso at pagkalooban sila ng biyaya upang lubos nilang maunawaan ang iyong dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya at makatanggap ng walang hanggang buhay at pag-asa na kasama namin. Pakiusap, samahan mo ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa iglesia sa buong bansa at sa mga iglesia sa buong mundo, at samahan mo sila sa pamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang buong tapang silang makapagpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at upang maakay ang maraming ligaw na kaluluwa sa Panginoon at maligtas, at maisakatuparan ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Panginoon na nagbibigay ng mga salitang aming kinakailangan ayon sa panahon at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, tulungan mo kami na maunawaan at malaman ng higit pa ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin sa mga oras na ito, at gabayan kami upang hindi kami magkulang sa pamumuhay na ayon sa banal na kalooban ng Panginoon sa salita ng Diyos sa aming natitirang buhay. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan natin sa Biblia. Mga awit, number 1. Mga awit, number 1. Basahin natin ng sabay-sabay at marahan ang mga awit 1 mula sa unang talata hanggang sa huling talata. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan.
Kung patuloy ninyong babasahin, yung mga awit, number 1, ito ay natural ninyong makakabisado. Dahil ito ay may verse na mula sa 1 hanggang 6, kaya naman makakabisado mo ito, tama ba? Hindi mo lang dapat ito kapisaduhin, kundi dapat ito ay maukit sa iyong puso. Mapagbulayan, pag-isipan kung ano ang kahulugan nito at mabuhay na ayon dito. Maraming mga panalangin, pagpapahayag ng pananampalataya, patotoo, at mga utos tungkol sa kalooban ng Diyos dito sa aklat ng mga awit. Sa palagay ko, karamihan ay isinulat ni David, ang hari ng Israel. Tulad ng kung paanong unang minahal at inalagaan ni Haring David ang mga tupa ng kanyang ama habang inaalagaan ito, maaari nating maramdaman na ang Diyos ay tinitingnan ng ating kaluluwa at inibig ito. Sa mga awit number 23, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Iniisip ni David na kung paanong minahal niya ang mga tupa habang inaalagaan ito, ang Diyos din ay minahal, prenotektahan, at iningatan din siya. Sa unang Samuel, chapter 17, verse 34 hanggang 35, ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay, at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Hindi lamang si Samson ang nakipaglaban sa leon. Ang batang si David ay nakipaglaban at nanalo rin sa mga leon at oso. Iningatan siya ng Diyos. Noon, si David ay pumunta sa labanan at ang pinuno ng mga Pilisteo na si Goliath ay isinumpa ang Diyos at nilapastangan ng Israel. At siya ay pumunta kay Haring Saul at sinabi, ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ang Pilisteyong ito. Itong lalaking si David ay kabataan pa. Si Goliath ay isang dakilang general at higante mula sa sinaunang panahon. Gaya siya ng isang taong halimaw. Lubhang mataas at may 6 na daliri sa kanyang mga kamay at paa at mukhang halimaw. Ang hawak niyang kalasag sa kanyang harapan ay tulad ng panghabi ng mga habi at hinahawakan niya itong hiwalay. Nanginginig ang mga Israelita sa harapan niya at walang sinumang nais na makipaglaban sa kanya. Ngunit sinabi ni David kay Haring Saul, ang Goliath na ito ay hinahamak ang hukbo ng Diyos. Ako ang lalaban sa kanya. Hindi ba ito nakakamangha? Doon sa unang Samuel chapter 17 verse 33 hanggang 36, sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ang Pilisteyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa at siya'y isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhang ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay.
Habang nag-aalaga ng mga tupa, natutunan ni David kung paano sila mahalin at sa pamagitan niyon, kanyang naunawaan kung gaano siya inibig ng Diyos. Kung paano siya iningatan ang kanyang mga tupa, naniniwala siya na gayon din siya iniingatan ng Diyos. Tunay siyang naniniwala na kasama niya ang Diyos. Kung wala yung karanasang ito, hindi siya kailanman makakatayo sa harapan ni Goliath. At sa huli, kinuha ni David ang kanyang tirador at humakbang pasulong. Opo, kinuha niya ang kanyang tirador at si David ay humakbang na pasulong. Alam ninyo, yung tirador, ito'y isang uri ng sandata na inilalagay yung maliit na bato at iniikot tapos biglang pinakakawalan. Ganon ang ginamit ni David. Pumili siya ng 5 makikinis na bato at inilagay ang mga ito sa kanyang supot. Kumuha siya ng isa, inilagay sa kanyang tirador at habang lumalapit, inikot niya ito. Ngayon, iniisip niya ang reaksyon ni Goliath. Isipin ninyo kung ano yung reaksyon ni Goliath. Siguro iniisip niya, "Bata, ano yung ginagawa mo rito? Ano ba ito?" Pero sinabi ni David, "Ako'y lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong nilapastangan. Ibibigay ka niya sa aming mga kamay." Siguradong nabigla si Goliath. Wala na ba silang tunay na mandirigma kaya bata na ang pinadala nila? "Halika rito at ipapakain ko ang laman mo sa mga ibon sa langit at sa mga hayop sa parang." Isang bagay na hindi mo aakalain. Isang laban na hindi patas. Pero, kinuha ni David yung tirador, nilagyan ng isang bato at inikot ito. Si Goliath marahil ay hindi makapaniwala at nanunood habang pinakawalan ni David ang bato. Pinakawalan niya ito. Opo, marahil si David ang nagpakawala ng bato. Pero sino ba talaga ang nagpatama nito? Ang Diyos ang siyang nagpatama ng batong iyon. Tumama ito mismo sa noo ni Goliath. Gaano man siya kalaki, walang sino mang makakatayo kapag ang isang bato ay bumaon sa kanyang noo. Bumagsak si Goliath patalikod, nakahandusay sa lupa. Dahil wala namang sariling espada si David, dali-dali niyang tumakbo at hinugot ang espada ni Goliath at pinugutan ng ulo. Napatay niya si Goliath. Isang kamangha-manghang pangyayari. Sa araw na iyon ay malaking pagtatagumpay ng Israel. Ang tagumpay ni David ay naging tagumpay ng buong bansa. Kumalat yung balita sa buong lupain at kalaunan, si David ay naging hari ng Israel. Siyempre, si David ay isang larawan o anino ng darating na Mesiyas, si Hesukristo. Habang nag-aalaga ng mga tupa si David, ay sumulat ng maraming mga awit. Tumugtog siya ng alpa, gumawa ng musika at umawit ng papuri sa Panginoon. Sa katunayan, marami sa mga awit sa Biblia ay isinulat ni David. Kung titingnan mo ang mga pamagat ng mga awit, madalas mong makikita yung katagang awit ni David. Awit ni David. Ngayon, pag-aralan natin ang mga salitang nakatala sa aklat ng mga awit at pagnilay-nilayan natin yung mga aral na hatid sa atin. Sa lahat ng mga awit, yung pinakamahabang awit ay yung awit number 119. Bahagyan na po natin itong natalakay sa nakaraang sermon. Ngunit, babalikan natin ito. Babalikan natin yung ilang talata mula dun sa mga awit 119 na pinakamahaba sa lahat ng mga awit na nakatala sa aklat ng mga awit. Balikan nga natin yung awit 119, lalo na yun doon sa verse 92.
Sa verse 92, mga awit 119, verse 92. Basahin natin mga awit 119, verse 92. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ang awit 119 ay inuugnay kay David. Bagamat naging hari ng Israel, ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok at paghihirap. Siyempre, may mga pagkakataong pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit, pinahintulutan ng Diyos iyong mga pagsubok upang siya'y dalisayin at tumibay. Nang marinig ni Saul, yung unang hari ng Israel, ang mga kababaihan na umaawit, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Mas pinuri nila si David kaysa kay Saul. Dahil dito, labis na nagalit si Saul. Kanilang inuukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang inuukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang mapapasa kanya kundi ang kaharian? Naramdaman ni Saul na nanganganib yung kanyang trono at baka maagaw ito ni David. Mula noon, si Saul ay laging nakamasid kay David. Ilang ulit niyang tinangkang patayin ito sa pamagitan ng paghagis ng sibat at walang tigil na paghabol kay David. Napilitan si David na tumahas upang makaiwas sa galit ni Saul. Minsan, humingi pa siya ng kanlungan sa mga Pilisteo. Ito yung mga kaaway ng Israel at nakaranas siya ng matinding kahihiyan at paghihirap. Ilang beses ang muntik ng mamatay. Kung hindi siya iningatan ng Diyos, tiyak na patay na si Saul. Si Haring Saul ay nagtipon ng mga hukbo at patuloy na hinabol si David upang siya'y patayin. Maraming pagsubok at kahirapan ang kanyang naranasan. At lahat ng ito ay nakatala sa aklat ng unang Samuel. Sa huli, pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Saul at si David ang naging hari at namuno sa Israel. Ngunit, dumating ang isa pang suliranin, ang kanyang anak na si Absalom. Walang sino man ang pinuri ng higit kay Absalom dahil sa kanyang natatanging kaanyuan. Mula talampakan hanggang ulo, walang kapintasan si Absalom. Maraming kwento ang tungkol sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Nais ni Absalom na paalisin ang sarili niyang ama, si Haring David, at agawin ang trono ng Israel para sa kanyang sarili. Kaya naman, unti-unti niyang nakuha yung loob ng mga tao. At napapanig niya yung maraming mga tao sa kanyang panig. Kung iisipin sa panahong ito, masasabi natin itong kudita. Naghimagsik si Absalom at pinalayas si David. Siya ay pinalayas ng sarili niyang anak at napilitang lisanin ang palasyo at tumakas. Dumaan siya sa matinding pagdurusa. Siyempre, kalaunan ay pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Absalom sa labanan. Maraming hirap at pagsubok ang pinagdaanan ni David. Ang ilan dito ay bunga ng disiplina dahil sa kanyang mga pagkakamali, ngunit ang iba naman ay mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos upang siya ay dalisayin. At gaya ng mababasa natin sa mga awit 119 verse 92, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging
tuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ngayon, yung tinutukoy dun sa verse 92 na kautusan, ito ay hindi lamang yung 10 utos o yung kautusan ni Moises. Yung kautusan na nakasulat dito, ito ay ang buong salita ng Diyos. Kapag sinabing iyong kautusan, ibig sabihin ay lahat ng kanyang mga salita. Kung ang salita ng Panginoon ay hindi naging katuwaan ni David, sa gitna ng maraming hirap at pagsubok, si David ay lubos na nagtiwala sa Diyos at ang kanyang salita ang naging malaking kaaliwan at kagalakan sa puso ni David. Kung ang kautusan mo ay hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Bagamat dumaan siya sa matinding pagdurusa, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, siya ay nakatanggap ng kaaliwan, lakas ng loob, at kagalakan sa gitna ng kanyang paghihirap. Matagumpay niyang nalampasan iyong mga pagsubok. Gayun din, tayong mga Kristiyano ay dumaraan din sa maraming pagsubok sa ating buhay pananampalataya. Minsan, ito ay bunga ng disiplina dahil sa ating sariling pagkakamali sa harap ng Diyos. At minsan naman, ito ay iba't ibang uri ng pagdurusa. Sa buhay pananampalataya, sa ating Christian life, maraming kapigatian. Ngunit kahit sa gitna ng mga ito, habang binabasa, pinakikinggan at inaalala natin ang salita ng Diyos, ang salitang iyon ang nagbibigay ng kaaliwan sa ating puso, kagalakan at panibagong lakas ng loob upang mapagtagumpayan natin ang ating mga paghihirap. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ang mga Kristiyano ay may pagdurusa. Tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Maraming uri ng paghihirap, ngunit napagtatagumpayan natin ito sa pamagitan ng pananampalataya na ang Panginoon ay kasama natin sa pamagitan ng kanyang salita na kanyang ipinahayag. Bagamat hindi natin siya nakikita ng ating mga mata, taglay natin ang kanyang mga pangako. Sa pamagitan ng kanyang salita, tumatanggap tayo ng malaking kaaliwan, kagalakan at lakas ng loob at binibigyan niya tayo ng kakayahang mapagtagumpayan ang lahat. Pinalakas din niya ang ating pananampalataya upang hindi tayo matisod sa ating paglakad sa Kanya. Kaya nga, sinasabi, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Iisa ang damdamin natin. Bagamat dumaraan tayo sa maraming pagsubok at kahirapan, natagpuan natin ang kaaliwan, kagalakan, at lakas ng loob sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin at sa pananampalatayang iyon, nagkaroon tayo ng tagumpay. Kahit sa gitna ng pagdurusa, patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos at sinusunod ang kanyang salita. Sinusunod natin yung kanyang salita. Ngayon, tignan naman natin sa awit 119. Awit 119 verse 93. Basahin natin ng sabay-sabay, mga awit 119 verse 93 hanggang 94. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo sapagkat sa pamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo. Ito ay ang salita ng Panginoon. Minsan, ito ay tinatawag na kautusan o tuntunin, ngunit lahat ng ito ay nangangahulugang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng daan na dapat nating lakaran. Sapagkat sa pamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Nakarating tayo sa pagkaunawa ng pag-ibig at biyaya ng Diyos at natanggap ang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos maligtas, sa gitna ng maraming mga pagsubok at pagdurusa, naniniwala tayo na sa pamagitan ng salita
Ang Diyos ay kasama natin at tinutulungan tayo. Ganito niya tayo binigyan ng buhay. Ang bigyan ng buhay ay nangangahulugan na tayo ay kanyang pinananatili at tinutulungan. Tinutulungan tayo. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay at pagdurusa sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay kanyang inaaliw, pinoprotektahan at binabantayan. Ako'y iyo, iligtas mo ako. Sinabi ni David, ako'y sa Panginoon. Sa Roma chapter 1, sinasabi na tayo ay tinawag upang maging sa Panginoon. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, sinasabi, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ang taong naligtas ay naunawaan na ang kanyang parehong kaluluwa at katawan ay binili sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Para sa mga kasalanang magdadala sa atin sa impyerno, ang Panginoon ay nagbayad ng malaking halaga. Siya ay namatay na sa halip natin, kinuha ang sumpa at katulanan na nararapat sa atin at sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan magpakilanman. Kaya paulit-ulit na sinasabi sa atin ng kasulatan na tayo ay binili ng dugo ni Jesus, ni Kristo. At tayo ay hindi sa inyong sarili. At kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Ibig sabihin na ang ating kaluluwa, ang ating katawan, at ang ating buong buhay ay binili ng dugo ng Panginoon. Kaya nga, ang mga ito'y sa Kanya. Ang maniwalang tayo ay sa Panginoon ay nangangahulugan na dapat tayong mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Tayo ay nabubuhay upang gawin lamang ang kalooban ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Roma 14:7 hanggang 8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Walang sino man sa atin, ibig sabihin sa ating mga born again Christian na mga naligtas. Naniniwala tayo sa Diyos bilang ating Ama at tayo ay nakikibahagi sa buhay na walang hanggan at pag-asa. Sa atin ay walang sino mang nabubuhay para sa kanyang sarili at wala ding sino mang namamatay para sa kanyang sarili. Hindi ba tama ito? Parang hindi kayo sigurado sa sagot ninyo, ha? Totoo ito. Ngunit dahil siguradong hindi akma ang paraan ng ating pamumuhay, kaya nahihirapan tayong sumagot ng may katapakan at kumpiyansa. Sino man ay hindi na dapat mabuhay para sa kanyang sarili. Walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Wala tayong karapatan na mabuhay para sa ating mga sarili. Bakit? Dahil wala naman tayong anumang pag-aari. Ang ating katawan, kaluluwa at ang ating buong buhay ay binili lahat ng dugo ng Panginoon. Ito ay pagmamay-ari niya. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sinasabi sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Anumang pagmamay-ari ng Panginoon ay nabubuhay para sa Kanya. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay tayo'y sa Panginoon. Dahil hindi tayo sa ating mga sarili at tayo'y sa Panginoon, wala tayong karapatan na mabuhay para sa ating mga sarili, ni karapatan na mamatay para sa ating mga sarili. Sinasabi dun sa Santiago 4:15, kung luluubin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung luluubin ng Panginoon, kami din ay mamamatay. Ngayon, mabuhay man tayo o mamatay, ito ay dapat na ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Ito ay dahil tayo ay sa Kanya. Sa Juan chapter 17 verse 10,
Sa mahabang panalangin ni Jesus ng gabi bago siya ipako sa krus, kanyang sinabi, ang lahat ng sa akin ay iyo at ang sa iyo ay akin. Hindi lamang ito salita ni Jesus, ngunit ito din ay pagpapahayag ng isang ligtas na Kristiyano. Ang Panginoon ay lumikha sa atin, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kaluluwa na nilalang ayon sa kanyang sariling larawan, at ang Diyos ang nagligtas sa atin ng kanyang mahalagang dugo sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak. Kaya naman, wala tayong anuman. Walang anuman. Yung ating katawan, yung ating kaluluwa, maging yung ating kabataan, at ang ating buong buhay ay sa Panginoon lamang. Nabubuhay lamang tayo para sa Kanya. Para sa Kanya. Ang pagsasabing ako'y sa Panginoon ay hindi sapat. Sa unang Korinto, chapter 7, verse 23, sinasabi dito, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Sa ibang salin ay sinabi, sa malaking halaga. Gaano kalaki ang halaga na ibinayan? Sa unang Pedro chapter 1 verse 18 sinasabi, nalalaman ninyo, kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Doon sa verse 19, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang tanging anak ng Diyos ay ibinigay ang kanyang buhay. Idinanak ang kanyang mahalagang dugo upang tayo ay iligtas. Gaano nga kalaki ang halagang ito? Napakalaking halaga. Ang mabili sa malaking halaga ay hindi na dapat tayo maging mga alipin ng tao. Hindi na tayo dapat alipin ng ating sarili o ninuman, hindi ng kasalanan. Tayo ay alipin ni Hesukristo. Gaya ng sinasabi sa awit, dapat nating ipahayag, ako'y iyo. Silang nagpapahayag ng ganito ay dapat na mabuhay bilang mga pag-aari ng Panginoon. Wala na tayong kalayaan na mabuhay para sa ating mga sarili, ni karapatan na mamatay para sa ating mga sarili. Kung loloobin ng Panginoon, tayo ay mabubuhay. Sa Santiago 4:15 sinasabi, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Tayo ay dapat na mamatay ayon sa kalooban ng Panginoon at mabuhay para sa kanyang kalwalatian. Kaya ngayon ay dapat nating maipahayag gaya ng sinabi ng awit, ako'y iyo. Sinasabi ng mga awit, ako'y iyo. Ako'y iyo, iligtas mo ako. Ang salitang iligtas mo ako ay pakiusap sa Panginoon upang tayo ay protektahan at bantayan sa ating pang-araw-araw na buhay kahit na sa gitna ng kahirapan. Dahil tayo'y sa Panginoon, binabantayan niya tayo. Kaya naman tignan natin sa mga awit 119 verse 97. Sinasabi, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Gaano kalalim ang pag-ibig natin sa salita ng Panginoon? Ang Diyos ay hindi nakikita. Sinasabi sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang mahalin, ang salita ay ang mahalin ng Panginoon. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ninanais at iniibig natin ang salita ng Panginoon. Ito'y siya kung binubulay-bulay
sa buong araw. Ito'y aking binubulay-bulay sa buong araw. Anong ibig sabihin ng binubulay-bulay sa buong araw? Hindi lamang ito nangangahulugan na pag-isipan ang salita ng buong araw, kundi ingatan ito sa iyong puso at mabuhay na akma sa salita. Kung kalooban ng Panginoon, gawin ninyo ito o iyon. Ngunit kahit na kayo ay may matinding pagnanais sa isang bagay, huwag na inyo itong gagawin kung ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Ito ang ibig sabihin ng pagmamahal sa salita at pagmamahal sa Panginoon. Ito'y siya kung binubulay-bulay sa buong araw. Ang magbulay-bulay ay nangangahulugan na patuloy itong ingatan sa iyong puso at isagawa ito ng pareho sa iyong puso at iyong buhay. Kaya naman, makakapamuhay tayo ay makakapamuhay ng mas banal at may karangalan at mararanasan ang tunay na kaligayahan sa pamagitan ng pamumuhay kasama ang Diyos. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ano man ang mangyari, lagi nating iniisip ang salita ng Panginoon. Dapat nating pinagbubulayan ang kanyang salita. Sinasabi sa mga awit, number 1, verse 1 hanggang 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang pagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, ibig sabihin ay laging pinag-iisipan ng tungkol sa salita ng Panginoon. Tulog man o gising, araw man o gabi. Ang ating mga puso'y puno ng salita ng Panginoon. Ganito si David. Kung mabubuhay tayo sa ganong paraan, ng ating buhay ay magiging banal at makadiyos. Isang banal na pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos. At ito ang nagiging tunay na kaligayahan natin. Kapag pinananabikan natin ang pag-ibig at lumalapit sa salita ng Panginoon, ang salitang ito ang siyang nag-iingat sa atin. Basahin natin ulit. Sa mga awit 119, verse 103. Verse 103. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Sinabi ni David, napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Tunay na natikman ni David ang tamis ng salita ng Panginoon. Kung mayroong hindi pa nakakatikim ng pulot, kahit na gaano sabihing ito'y matamis, hindi nila ito maunawaan. Subalit sa kanya na nakatikim nito, wala nang mas tatamis pa. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Ibig sabihin na ito'y mas higit na matamis sa bibig at nagbibigay sa akin ng kagalakan. Ganito ito. Ganito po ito. Kaya si David, siya ay lubos na nasiyahan sa matamis na lasa nito at ipinahayag ang kanyang pagkamangha na kagaya nito. Iniibig niyang basahin ang salita. Hindi lang basahin, pakinggan, isaulo, at masayang iniingatan sa kanyang puso at sa araw-araw na pamumuhay. Bakit? Dahil ang salita ay naging kagalakan at katuwaan ng kanyang puso. Higit na matamis kaysa pulot. Ano sa tingin ninyo? Talaga bang mas matamis ang Biblia kaysa lasa ng pulot? May mga taong nagpupuyat magdamag at namamaga nga yung kanilang mga mata
kapag sila ay nagbabasa ng romance novel. Subalit, sa sandaling buksan nila ang Biblia, ilang linya pa lamang, sila'y namamatay na parang ilaw. Tulog na. Narinig kong may nagsabi na nagbabasa sila ng Biblia kapag hindi sila makatulog. Dahil aantukin daw sila kaagad. Hindi po ito tama. Siyempre, kapag pagod, kahit ano man ang nilalaman, hindi lamang yung Biblia ay maaari tayong antukin. Subalit, kapag natikman na natin ang tunay na lasa ng salita ng Diyos, lubos nating hindi napapansin ng oras. Mga kapatid, lagi nating naririnig, dapat nating basahin ang Biblia. Kailangan natin itong basahin. Subalit, tatanungin ko kayo, talaga bang ang Biblia ay kagalakan para sa iyo? Kagalakan ng pagkain na dapat masarap ang lasa upang ma-enjoy ito? Gayon din dapat ang salita ng Diyos ay malasa para sa ating mga espiritu. Higit na matamis kaysa pulot. Ang salita ng Panginoon ay higit na matamis kaysa pulot sa bibig. Kung ingatan natin ang salita sa ating puso at ipapamuhay, kung nagkakaroon tayo ng pananaw sa pamagitan nito, ito'y magdadala ng kagalakan sa ating espiritu. At habang iniingatan natin ang salita ng buhay, ito'y nagiging ating kagalakan. Tingnan natin mga awit 119 verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas mo. Sa gabing madilim, kung walang ilawan, hindi mo makikita ang iyong daan. Naalala ko, yung minsan naimbitahan ako para sa isang revival sa isang church doon sa probinsya, nag-dinner ako doon sa bahay ng isang elder habang padilim na, ay nagpa siya akong maglakad pabalik sa church ng mag-isa. Dahil hindi naman ito kalayuan. Subalit, habang ako'y naglalakad, napagtanto ko na wala na pala ako sa tamang daan. Naligaw ako. Naroon ng daan, subalit dahil ito'y madilim, naligaw ako at nalampasan ito. Kinabahan ako dahil malapit na kaming magsimula. Pagkatapos, sa di kalayuan, may nakita akong paparating na mga tao. Malapit na kami magsimula, buti na lang may paparating na mga tao, kaya nagtanong ako, "Excuse me, alam ba ninyo kung nasaan ang church?" Sabi nila, "Sa church? Sumama ka sa amin. Sumunod ka sa amin." Pupunta pala sila sa church. Kaya ako na mga ngaral ay sumunod lamang sa kanila papuntang church. Kapag naisip ko ito ngayon, ang dahilan ng pagkaligaw ko ay simple lamang. Wala kasing ilawan. Ang daan, naroon. Subalit naligaw ako dahil hindi ko ito makita. Kahit na mayroong daan, kung walang liwanag, maaari tayong matisod sa mga harang. Ganito ang nagagawa ng ilawan. Ipinapakita nito ang daan sa harapan mo. Kaya nga sinabi ni David, "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas mo." Sa mundong ito, na kasing dilim ng gabi, kung wala ang salita ng Panginoon, hindi tayo makakapamuhay ng tama. Kagaya ng ilawan na nagliliwanag sa kadiliman, ang salita ng Diyos ang mag-iilaw sa daang dapat nating lakaran. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas mo. Kagaya ito ng isang himno. Sabi dun sa himno, "Sweetly and wondrous is the word of life. It shows my path and faith." Oo, ito ay mag-iilaw sa ating daan at pananampalataya. Kung wala ang Biblia, tayo ay nagpapagal lamang sa dilim. Ito ba'y isang himno o nagrereklamo? May ganitong linya doon sa himno. "In the vast and rugged plain with no path to walk, I struggle to find my way, wandering here and there. The devil mocks me." Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Oo,
Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, tayo'y kagaya ng nagpapagala-gala sa ilang na walang mga daan. Hindi nalalaman ang pupuntahan. Subalit, malinaw na ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos ang daan. Ituturo nito sa atin kung paano mabuhay para sa kanyang kalooban, plano at kalwalhatian. Kaya nga, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Sa pamagitan ng kanyang salita, ipinapakita lagi sa atin ng Espiritu Santo ang daang dapat nating lakaran. Ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi lamang ang nakagawian. Yung nakagawian nating pagpunta sa church, pag-awit ng mga himno, pananalangin ng sama-sama, pagbibigay ng kaunting ikapo, pagbati sa mga kapatid, at pagkatapos ay aalis na ulit. Hindi ganito. Ano nga ba ang church? Sa orihinal na Chinese character, ito'y upang magturo at upang magsama-sama. Isang pagtitipon na ang layunin ay matuto. Tayo'y nagsasama-sama upang matanggap ang itinuturo ng salita ng Diyos. At sa tuwing tayo'y nagsasama-sama, ang Espiritu Santo ang nagpapakita sa atin ng daang dapat nating lakaran. Ang maunawaan ng salita ay hindi nagmumula sa karunungan ng tao. Ang Espiritu ang nagtuturo sa atin. Kaya kung paanong nagsasama-sama tayo para sa panalangin at fellowship, masaganang inihahayag sa atin ng Diyos ang kanyang katotohanan. Kaya ang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga tao upang matuto ay ang church. Ang pangunahing layunin ng pagsasama sa church ay upang matuto ng salita. Kaya dapat tayong makinig sa salita ng maingat. Hindi lamang tayo dapat makinig, kundi dapat din tayong magbasa. Tama ba? Sa Apocalypse chapter 1 verse 3 sinabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Dapat tayong magbasa at makinig. Ang pakikinig, ibig sabihin, ay pagkatuto. Sinasabi na mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Kaya nga dun sa awit 32 verse 8, sinasabi dito, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ipapakita sa atin ng Panginoon ang daan na dapat nating lakaran. At pinagmamasdan niyang mabuti kung tatahakin natin ang daan o landas na iyon. Minsan, may binisita ako doon sa Sogui po, sa Jeju Island. Nang makarating ako doon, nagtanong ako ng direksyon sa isang tao. Sinabi ng babae, dumiretso ka at lumiko ka dito at doon. Ngunit pagdating ko sa isang kanto, hindi ako sigurado kaya tumingin ako sa paligid. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi dyan, pumunta ka sa daang yun. Itinuro niya sa akin ang direksyon at pagkatapos ay tinignan niya ako kung nasunod ko ito. Ganun nga siya kabuti. Gayun din, sinabi ng Panginoon, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. At kung hindi tayo lalakad sa daan na kanyang itinuturo, sasawayin at itutuwid niya tayo. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala sila ay hindi sila lalapit. Talaga, hindi kumikilos yung kabayo at mola kung hindi sila pupwersahin gamit ang busal at pamingkaw. Yung baka ay hindi gagalaw, malibang hilahin gamit ang singsing sa kanilang ilong. Ang mensaheng ito ay huwag sumunod sa Panginoon ng sapilitan. Kung hindi, tayo ay kusang loob na sumunod. Pero kung hindi, maaring lagyan niya tayo ng busal at pamingkaw. Tingnan natin sa awit 119, verse 111. Basahin natin ang sabay yung verse 111. Mga awit 119, verse 111. Ang mga patutuo mo'y aking mana magpakailanman sa aking puso, ang mga ito'y kagalakan.
ang mga patutumoy aking mana magpakilanman. Ano po yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay ang ating mana magpakilanman. Ang mga taong naligtas ay mayroong mana magpakilanman na ipinangako ng Diyos. Ang kanilang mana ay mananatili magpakilanman. Sa mundong ito, kahit na iwan ng isang mayamang tao ang kanyang lupain sa kanyang mga anak, hanggang kailan ito magtatagal? Di magtatagal ay mawawala ito. Ngunit ang Diyos na nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng mana magpakilanman. Gaya ng nasusulat, ang kanilang mana ay mananatili magpakilanman. Binigyan niya tayo ng walang hanggan, espiritual at maluwalhating mana. Maging hanggang ngayon, sa mundong ito, tinutulungan tayo ng Diyos at ginagabayan ayon sa ating pagsunod at binibigyan niya tayo ng walang hanggang mana. Ang mga patutuo mo'y aking mana magpakilanman. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na nasa salita ng Diyos, yung pamana na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa atin. Sa pagsunod sa salita ay makakamit natin ang ating mana. Kaya sinasabi, ang mga patutumoy aking mana magpakilanman, sa aking puso ang mga ito'y kagalakan. Tayong mga naligtas ay walang tunay na mana sa mundong ito. Walang mana magpakilanman dito. Maging mayaman o mahirap man, lahat ng ito ay mabilis na lilipas. Opo, wala itong kabuluhan sa huli. Ang mana na ibibigay sa atin ng Diyos ay hindi sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ay maaring maihantulad sa deed of transfer para sa ating walang hanggang mana. Ipinapaliwanag ng isang kasulatan kung ano ang mana at kung paano ito ipinapasa. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, dapat nating ituring ito bilang mismong deed of transfer para sa ating mana. Kaya nga, sinasabi ni David na ginawa niyang mana ang mga patutuo ng Panginoon. Ginawa niyang mana ang mga patutuo ng Panginoon. Tingnan din natin sa mga awit 119. Sa awit 119, sa verse 56. Buksan natin, mga awit, number 119, verse 56. Basahin natin ang verse 56 ng sabay-sabay. Ito ang tinamu ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ngayon, hindi natin dapat binibilang yung ating mga pag-aari sa pamagitan ng ating mga kayamanan, ari-arian, o sa savings natin sa bangko. Gaya ng sinabi ni David, ito ang tinamu ko. Ano yung tinamu niya? Sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay ang bahagi na babalik sa atin. Ito ang walang hanggang mana. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, naapektuhan nito hindi lamang ang buhay natin, kundi pati na rin ang ating walang hanggang mana sa harap ng Panginoon. Bagamat pare-pareho tayong naligtas, magkakaiba ang walang hanggang mana at kalwalati ang matatanggap natin. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 19, sinabi sa taong nagtamo ng 10 mina mula sa isa na mamamahala ka sa 10 lungsod. Ngunit ang isa na itinago ang isang mina at sinaway ang mga salitang, ikaw na masamang alipin. Ikaw na masamang alipin. Ayon sa ating mga gawa, makukuha natin ang mana na ating inipon. Kaya nga sinasabi, ito ang tinamu ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos,
Naapektuhan nito hindi lamang ang buhay natin dito, kundi pati na rin ang ating walang hanggang mana. Ito'y sa harapan ng Panginoon. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 22 verse 12, "Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Gayon din sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 16 verse 27, "Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kalwalatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang gawa." Maraming mga verses na nagsasabing kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang ating pagsunod sa salita ng Diyos ay ang ating mana. Sa ibang salita, ito ay aking kita o kayamanan. Kaysa mag-isip kung paano lalago at dadaming ating mga material na pag-aari, dapat nating maunawaan na ang buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos ang ating tunay na pag-aari. Ang isang tao na nabubuhay sa pagsunod ay mayaman sa espiritual dahil meron siyang walang hanggang mana. Tignan po natin. Mga awit 119 verse 133. Verse 133. Basahin natin ng sabay-sabay. Mga awit 119 verse 133. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. Ibig sabihin na sundin ang salita paisa-isa o paisa-isang hakbang ayon sa salita ng Diyos. Sa King James Version, "Order my steps in thy word. Direct my steps by your word. And let no iniquity have dominion over me." Kung ang aking mga hakbang ay ginagabayan ng salita ng Diyos, walang kasalanan ang magkakaroon ng kapangyarihan sa akin. Nanalangin si David gaya nito, "Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan." Kapag lumayo tayo sa salita, mahuhulog tayo sa kasalanan. Tayo bilang mga Kristiyano na walang hanggang pinatawad sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay naligtas hindi lamang mula sa kaparusahan at kabayaran ng kasalanan, ngunit dapat din nating bantayan ang ating sarili mula sa kapangyarihan ng kasalanan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ito ang kapangyarihan ng kasalanan na dapat nating bantayan. Ang dating pagkatao na nasa akin na hindi pa nagbabago ay ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kung magpapabaya tayo sa pag-iingat natin, kahit na kaunti lamang ako ay babalik mula sa kasalanan. Ito ang likas na pagkamakasalanan. Meron ding napakaraming tukso ng kasalanan sa mundo na ito. Hindi tayo tinitigilan ng dyablo dahil tayo ay naligtas na. Kahit na hindi niya makuha yung ating kaligtasan, sinusubukan niyang hadlangan ang ating tapat na pamumuhay bilang Kristiyano. Naglalagay siya ng masasamang mga kaibigan upang dalhin tayo sa tukso ng sanlibutan. Ito yung kapangyarihan ng kasalanan. Ang panalangin upang maprotektahan tayo sa mga kasalanan na ito ay nasa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Sa Mateo 6:13, sinabi ni Jesus, "At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama." Kahit ang mga naligtas ay nakakaharap ng maraming kahirapan. Si Jesus mismo ay tinukso ng dyablo, hindi po ba? Napagtagumpayan ni Jesus ang 3 panunukso ng dyablo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi rito nagtapos. Kahit dun sa krus, ay pumunta ang dyablo at nagsabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at maniniwala tayo sa Kanya." Kung sinabi ni Jesus, talaga ba? At tumalon, pababa sa krus at nagsabing, "Kayo ay mga hangal."
Kung gayon, siya ay nabigo na maisakatuparan ang gawain ng pagliligtas sa buong sangkatauhan. Dapat nating mapagtagumpayan ang bawat tukso ng dyablo. Palagi tayong tinutukso at sinusubok yung ating hindi pa nababago na pagkatao. Tinutukso sa pamagitan ng ibang mga tao at gumagamit ng iba't ibang tukso upang subukan tayo. Dapat tayong magsumikap at taimtim na makiusap at manalangin na mapagtagumpayan ang mga tukso. Hindi lamang tayo dapat magalak sa katotohanan na yung ating mga kasalanan ay napatawad na, kundi dapat din tayong manalangin na meron ng pagtatagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan na dumarating sa atin araw-araw. Tama po ba? Tama po ba? Maaari ba na yung taong nakatanggap ng walang hanggang kapatawaran ay patuloy na mahatak sa kasalanan araw-araw? Hindi po. Kaya nga, dapat tayong taimtim na magnais na manalangin para sa ating mga hakbang na madala sa tamang landas na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa mga awit 37 verse 23, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ng isang tao ang Panginoon. Sino ito? Ito ay yung ligtas. Ang Diyos ang nagpapanukala ng ating mga lakad. Nang tayo ay maligtas, inihanda ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran hanggang sa tumayo tayo sa harapan niya. Alam niyo ba ito? Yung mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Nangangahulugan na ito na inihanda na ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran. At tinitignan niya kung tayo ay lalakad sa daan na iyon. At siya'y nagagala kapag ginagawa natin ito. Kagaya ng sinabi, at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. At kapag tayo ay nananalangin at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan, kung gayon, ay magagawa niyang mapagtagumpayan ang mga tukso at pagsubok. Dapat nating hingin sa Diyos na huwag magkaroon ng kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay ligtas at napatawad na, ngunit patuloy na pinangungunahan ng kasalanan, nararapat ba ito? Kung iisipin ng isang tao na ako naman ay napatawad na magpakilanman, kaya hindi na ako pupunta sa impyerno. Kung merong ganitong pag-iisip, dapat niyang siyasatin kung siya ba ay tunay na naligtas. Kung tayo ay tunay na naligtas, kung gayon dapat tayong mamuhay sa ating nalalabing buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Buksan natin sa mga awit 119 verse 147. Basahin natin yung 147 at 148. Babangon bago magbukang liwayway at dumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Ang mga mata ko'y gising sa gabi at sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Ito yung patotoo ni David. Babangon bago magbukang liwayway. Nangangahulugan nito na bago pa magbukang liwayway, habang gabi pa, siya ay dumadaing sa Diyos. Kahit sa pagtulog, siya ay bumabangon upang magpasalamat sa Diyos at nananalangin ng taimtim. Dumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Siya ay labis na nagnanais sa salita ng Diyos. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ay ako'y makapagbulay-bulay. Siya ay nagigising kahit sa kalagitnaan ng gabi upang magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa gabi, sa mga pagbabantay. Nangangahulugan nito na bago ang malalim na gabi ay lumipas, ang mga mata ko'y gising. Pakiusap, tingnan ninyo kung gaano inibig ni David ang salita ng Diyos. Kahit siya'y natutulog sa gabi, siya'y nagigising upang magbulay-bulay sa salita ng Diyos kahit sa gabi. At siya'y nagpapasalamat, nananalangin at nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ano ang inyong ginagawa kapag kayo ay natutulog sa gabi? Oo, kayo'y maaaring matulog. Pakiusap,
Pagbulayan ninyo yung salita ng Diyos bago matulog. Alalahanin ninyo ang inyong mga natutunan hanggang ngayon at subukang sauluhin ang salita ng Diyos na kaya nating sauluhin. Ito yung pagbubulay-bulay, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sa akin, ako ay nag-aanda ng sermon na tiniisip ang salita ng Diyos sa araw-araw sa isang linggo. Ginagawa ko ito bago matulog at pagkatapos matulog. At nakakamangha, tinutulungan ako ng Diyos na maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ito ay sinusulat ko sa aking notebook upang huwag itong makalimutan. Merong nagsabi sa akin na itabi ko yung aking notebook at panulat sa akin bago matulog upang maisulat ang salita ng Diyos na aking naunawaan habang nananalangin. Ngunit, hindi madali na magsulat habang natutulog. Tama po ba? Hindi ito madali. Kaya, ito'y paulit-ulit kong inaalala upang hindi ko makalimutan. At kapag ako'y nagising, kinaumagahan, iniisip ko yung salita na yun. Kapag naalala ko ito'y sinusulat ko. Minsan, ibinibigay sa atin ng Diyos yung salita habang nagbubulay-bulay. At tinutulungan niya tayo na maunawaan yung salita ng Diyos ng malalim. Opo, tinutulungan niya tayo na maunawaan yung salita ng Diyos. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Pakiusap, pagmasdan ninyo si David. Gaano niya inibig ang salita? Merong salitang nagsasabing, ako'y dumaing. Ako'y dumaing. 3 ulit ito. Doon sa verse 145, 146, at 147. Sa 145, O Panginoon, buong puso akong dumadaing, ako'y iyong sagutin. Sa 146, ako'y dumadaing sa iyo, iligtas mo ako. Sa 147, babangon na bago magbukang liwayway at dumadaing ako, ako'y umaasa sa mga salita mo. Sinasabi niya ito ng 3 ulit kagaya nito. Sinabi niya ito, ang pagdaing ay nangangahulugan na siya ay nananalangin ng taimtim sa Diyos. Si Jesus ay nananalangin sa bundok ng Gethsemane, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Siya ay nananalangin ng ganito ng 3 ulit. Paano siya taimtim na nananalangin ng mayroong buong puso? At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumulo sa lupa. Yung laman ni Jesus ay kagaya ng ating laman. Siya ay napagod, nagutom at nalungkot. Siya ay minsang umiyak. Siya ay nakaranas ng labis na kahihiyan. Siya ay nakaranas ng sakit ng ang kanyang laman ay mahirapan. Ang kanyang laman ay kagaya ng sa atin. Gayunpaman, ang pinaka-nakakahiya at pinakamahirap na maaring maranasan ng tao ay ang krus. Ang tanging anak ng Diyos na walang kasalanan ay pumunta sa sanlibutan. Siya ay hindi nakagawa ng kasalanan. Siya ang tanging nakasunod sa kautusan ng mayroong kasakdalan na hindi natin masunod. Gayunpaman, siya ay hinatulan ng kamatayan kagaya ng mga pinakamakasalanan tao at siya ay hinagupit at pinasan ng krus patungo sa lugar para sa parusang kamatayan. Ito'y nalalaman na niya, ngunit siya ay nagpatuloy patungo sa krus. Ito ba ay madali? Gayumay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kung ang kopa ng pagdurusa ni Jesus ay lumampas kay Jesus, dapat nating inumin at dapat mapunta tayo sa impyerno. Kaya si Jesus ay dapat na inumin ang kopa ng pagkawasak at kahatulan na tayo ang nararapat na uminom.
Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunpaman, ito ay sariling kalooban. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang kalooban ng Ama ay ang walang kasalanan na tanging anak ang mamatay at mahatulan sa halip na tayo. Upang ang kahatulan ay lumampas sa atin. Kaya ang laman ni Jesus ay ayaw na magdusa. Gayunpaman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mahirap isuko ang sarili kong kalooban sa Diyos. Kaya 3 ulit siyang nanalangin ng ganito. Kung sasabihin ko kung aling church sa Junramnamdo sa Korea ay malalaman ninyo. Doon ay maraming kapatiran, kaya kailangan nilang magtayo ng bagong gusali pero wala silang lupa. Kaya naganap sila ng lote. May isang dikon ang may malawak na palayan. Subalit, pagkatapos na dumaan sa land readjustment, na-convert ito sa isang residential site. Malaki yung lupa. Gayunpaman, walang sapat na budget yung church para bilhin iyon. Kaya naghanap sila ng lote na mapagpapatayuan ng church building. Komportable kaya yung dikon na iyon? Naisip niya na dapat nang i-donate yun. Pero may pagkakuripot siya. Inakala niya na yung lupa na iyon ay napakahalaga, ay talagang masasayang. Pinag-isipan niya iyon kaya na-ospital siya. Totoo po ito. Isipin ninyo na lang kung gaano niya ito dinamdam. Walang sino man na nagsabi sa kanya na i-donate niya yung lupa. Kaya nag-alala siya sa kanyang sarili. Isang araw tumawag siya sa akin, Pastor, i-donate ko po ang lupa ko bilang lote ng church building. Napakahirap na desisyon nun. Kaya sumagot ako ng, Opo, maraming salamat. Kaya itinayo ang church building doon. Sasabihin ko ba sa inyo kung nasaan iyon? Opo, ito ay ang Sunshine Church. Opo. Gayunpaman, pumaroon na siya sa Panginoon. Opo, tama yung ginawa niya. Tama na i-donate niya ito sa Panginoon. Tinalikuran niya yung sarili niyang kagustuhan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito madaling gawin. Sinabi ni Jesus, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dahil nanalangin siya ng ganito, nanalangin siya ng taimtim hanggang sa ang kanyang pawis ay tumulo gaya ng dugo. Ito ay pakikipaglaban sa ating sarili. Kaya dapat tayong manalangin. Dapat tayong manalangin. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Manalangin ng taimtim sa Diyos. Manalangin ng taimtim sa Diyos na ang kanyang kalooban ang mangyari at maitatag ang tunay na fellowship sa Diyos. Napakahalaga na maisuko natin ang ating buong buhay sa kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. May iba, masipag silang nagpupunta sa church. Nananalangin, umaawit ng mga himno, nagbibigay ng tamang offering at dumadalo sa fellowship, subalit ayaw nilang sumunod sa Diyos. Ayaw ng laman natin ang pagsunod. Ang pagsunod ay nangangailangan ng pagdurusa at sakripisyo. Ayaw ng ating laman ng pagsunod. Kaya may mga tao na nabubuhay lamang ng katamtamang buhay pananampalataya. Minsan, mas maayos pa itong nagagawa ng mga hindi ligtas. Alam ninyo ba kung gaano sila nagpapagal, ngunit hindi nila maisuko ang kanilang kalooban sa Panginoon. Hindi nila kayang maisuko yung kanilang kalooban sa Panginoon. Si David ay nagbulay sa salita ng Diyos at upang makakilos ng ayon sa kanyang kalooban, umiyak siya sa Diyos kahit sa kalagitnaan ng gabi.
Upang matamo ang kapangyarihan na magawa ang kalooban ng Diyos, makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat din natin itong gawin. Kagaya ni David, dapat nating mapagtagumpayan ang laman. Ang mga ligtas ay dapat munang mapagtagumpayan ang pakikipaglaban sa kanilang sarili. Sa unang Pedro chapter 2 verse 11, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang kaluluwa na nasa atin ay nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Subalit, ayaw ng ating laman. Dapat nating kontrolin ang pagnanasa ng laman. Dapat natin itong mapagtagumpayan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito yung buhay Kristiyano at ang buhay ng nagtatagumpay. Sa mga awit, number 1 verse 2, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Ang pagbubulay-bulay ay hindi lamang ang pag-upo at pag-iisip. Ang pagbubulay ng salita ng Diyos ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa ating puso, isip at gawa. Kaya ang ating buhay ay dapat na maging buhay ng Kristiyanong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni David, ito ang tinamo ko, sapagkat aking iningatan ang tuntunin mo. Kahit na marami siyang kayamanan at material na mga pag-aari sa mundong ito, kung hindi niya susundin ang salita ng Diyos, siya ay mahirap sa mata ng Diyos. Kaya nga sa Lucas chapter 12 verse 21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Sila yung mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na maging ang mga taong nakatanggap ng kaligtasan ay namumuhay lamang para sa kanilang mga sarili at hindi mayaman sa Diyos. Anong ibig sabihin ng hindi mayaman sa Diyos? Ang taong nabubuhay na hindi tinutupad ang salita ng Diyos ay hindi mayaman sa Diyos. Hindi niya makakamit ang walang hanggang pamana mula sa Diyos. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ano kayang mangyayari kapag dumating sa araw na ito ang Panginoon? Kung paano ka namuhay mula nang maligtas ka hanggang sa araw na haharap ka sa Panginoon ay mahayag. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang mamuhay ayon sa Espiritu Santo ay mabuti. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay mabuti. At ang hindi pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay masama. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa, maging mabuti o masama. Ito ang kahatulan na tatanggapin ng mga Kristiyano. Ang mga pupunta sa impyerno, sila ay hahatulan ayon sa kasamaan na kanilang ginawa. Ang hirap na kanilang mararanasan sa impyerno ay depende sa mga kasalanan na kanilang ginawa. Gayunpaman, ang mga Kristiyanong naligtas ay hahatulan ayon sa kung paano sila namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maging ito ay mabuti o masama. Kaya dapat nating palaging tandaan ang katotohanan ito. At bagamat maghirap tayo sa mundong ito, dapat tayong maging mayaman sa Diyos. Kung susunod tayo at mabubuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi lamang tayo magkakamit ng walang hanggang pamana, kundi tutulungan din tayo ng Diyos habang nabubuhay sa mundong ito. Kaya ibinahagi ko sa inyo yung mga salita mula sa awit ng mas detalyado. Ipagpapatuloy po natin yung pagsasaliksik ng salita ng mga awit sa mga susunod na pagkakataon. Sa susunod po, manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, salamat sa iyong dakila at kamanghamanghang biyaya na nagligtas sa amin.
Bagamat minsan na kaming napalayo sa iyo, lumakad sa kasalanan at namuhay ayon sa mga pagnanasa ng aming laman, gaya ng tupa na walang pastol, na nararapat lamang sa puot at kahatulan, ay inibig mo pa rin kami. Sa pamagitan ng iyong walang hanggang biyaya, iniligtas mo kami, binigyan ng buhay na walang hanggan at ng malwalhating pag-asa. Ngayon, ang aming katawan at kaluluwa ay parehong binili ng dugo ni Jesus, kaya kami ay sa iyo. Mabuhay man o mamatay, magawa na nawa namin ang lahat para sa Panginoon. Tulungan mo kami na gawin ang lahat para sa kalwalhatian ng Diyos. Ilayo mo kami sa pagsunod sa mga pagnanasa ng aming laman at mula sa pagtangay ng aming mga puso ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Sa halip, pangunahan mo kami na mamuhay ayon sa iyong banal na salita na hinahanap ang iyong kalooban at kalwalhatian. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo kaming lahat. Sa gayon ay makatayo kami ng walang anumang kinahihiya sa muling pagdating. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen.